So ang diskarte, bago kayo matulog, so kapag ginawa nyo yan, so ito yung number 1 na technique dito guys. Kapag gagamit kayo ng yung sleeping bag na tinatawag, dapat yung unan dito. Kasi kapag nagbabalik tayo, I-29. Woo! Grabe oh. Pakadiling araw. Blowing snow. Wow! Buti na lang kamo, hindi siya madulas. Masyadong makita yung ilaw niya eh. Kaya keep our distance only. Keep distance only. Yes! Smooth tracking guys, smooth tracking. Smooth tracking. Wow! Smooth tracking ngayong 2026 hopefully. Oh my god. Guys, ito na, isasabi nila ha. Limited visibility, wala ka na halos makita. Speed limit dito is 80 miles per hour. Hindi kaya. Slow down. Puting-puti. Delikaro. Limited visibility. Alright guys, Moorhead, Minneapolis na tayo mga idol. Wait station 1 mile ahead. Yan, bukas ang timbangan. Slow down lang tayo para ma-sense na nila. Mayroon din kasing ano rito eh, yung parang timbangan na dito eh. Ito mismo dito. Ito. Para malaman nila kung papasok ka pa ba sa scale or bibigyan kanila ng bypass. So yung right side na ilaw pupunta sa scale. Yung itong left side na ilaw bypass. Pinapasok tayo sa timbangan mga idol. Pinapasok tayo sa timbangan. Hindi tayo binigyan ng bypass. Baka mamaya may inspection tayo rito Continue on the current road. Okay. Truck before enter scale. Stop muna tayo. Pull forward. Stop. 33. Okay, exit to I-94. Guys, pinakaba ako dun akala ko mabigat ang timbang natin.
Okay naman kasi tinimbang ko naman ito doon sa ano natin, doon sa pinikapan natin. Okay naman ang timbang ko. Sumobra lang ako ng 800 pounds sa trailer ko, kaya sa previous video vlog natin in-adjust ko. Kasi windy eh. Nakakasilaw guys. It isn't. Insects have 6 legs, have antennae. Spiders have 8 legs, have no antennae. That's why Alright guys, yan, nagbabalik ang Lakay Tracker. Dito tayo ngayon sa Tigerton, Wisconsin. At ginabi na tayo guys. Oras na para mag-prepare para matulog. So gusto ko lang i-share sa inyo, no. Ito, nagme-medyas na ako. Siyempre yung medyas na to, pang tulog ito. Hindi natin pwedeng gamitin yung pang trabaho ng medyas. So ang location natin, kung nakakita natin, nandito tayo sa yan, no, Tigerton, Wisconsin. At ang temperature dito guys is minus 21. Feels like minus 31. Ayun, ayun yung feels like minus 31. Ito yung ating distance mula dito hanggang dyan sa dideliveran natin. Meron pa tayong 46 miles. Sabihin natin isang oras pa. Eksakto, kasya pa yung oras ko na yun, no? Mayroon pa akong 1 hour and 8 minutes. Hihinto ko lang, sleeper bird, 4 minutes pa lang ako. Ayan. So, gusto kong i-share sa inyo sa mga kagaya ko guys na ano, no, na walang EPU, no? So ang diskarte ko guys na pag matulog ako, naka-jacket ako ng ganito. Tapos meron ako nito guys, ito. Yung parang mask nilalagay, bonnet. Sinusot kong ganyan. Yan na. Tapos suot natin ganito. Sa lamig na yan guys, no? Alam nyo naman ang isolation ng truck, no, is hindi katulad ito ng bahay. Manipis lang yung isolation niya. Nakita nyo naman, windshield lang ang isolation ng truck, no? At saka ganito lang. So mabilis lumamig o mabilis pasukin ng lamig ang loob ng truck. So ang ginagawa ko, ito, si Mrs. binilhan niya ako ng ito, Coolman. Ito, ibig sabihin nito guys, ito yung sleeping bag na sinasabi. Ito yung sleeping bag na ginagamit ko. Pang 3 winter ko nang gumamit ng sleeping bag na to guys. Ayan ako. So bale, ang discarding ginagawa ko, mayroon pa akong kumot na ganito, kita nyo, mayroon pa akong kumot na ganito. So ang discarding gagawin natin sa kumot, tupiin natin dun sa laylayan. Yan. Tapos ganyan natin dyan para mamaya pag pumasok tayo rito, no, pumasok tayo sa loob ng higaan, nakaganyan tayo. Tapos syempre, saka natin ngayon isipon ito. So ang diskarte, bago kayo matulog, painitin nyo ng matindi itong truck nyo, yung mainit na para pag pinatay nyo siya, kulog na yung ano guys, kulog na yung
mainit sa loob. So kapag ginawa nyo yan, so ito yung number 1 na technique dito guys, kapag gagamit kayo ng ng ito, yung sleeping bag na tinatawag, dapat yung unan dito. Kasi kapag nandito yung unan ninyo sa ilalim, ang mangyayari niyan, nasisipan nyo ito, bumababa roon. So dapat dito lang talaga siya. Kasi nasubukan ko na yan, dyan lang, para pag humiga tayo, maiipit yan. So ganyan ang diskarte niyan. Tapos papasok tayo ng ganun. Ito dinidemonstrate ko lang guys ako paano matulog sa sleeping bag na to. Ganito ang gawin nyo para sa ganun, kulog na kulog yung sarado nyo maigi. Ganyan. Nakaganyan ako kung matulog, tapos siyempre nakalabas naman ito. Para sa ganun kung gusto ko ng kumot hanggang sa ulo ko, nakukumutan ko ganyan. Yan. Mainit na mainit guys sa loob nito hanggang doon sa dulo ng paa. Mayroon din akong heater. Ayan yung aking Webasto. Pero hindi ko siya masyadong gagamit kasi meron na ako nito. Pero pag pinatay ko na yung truck ko, syempre wala nang init na manggagaling sa makina, pero at least nakukulog ito. So nakakatagal ako guys ng mga 6 hours to 7 hours. Nagigising lang ako kasi ini-start ko yung truck kasi sa sobrang lamig baka mamaya hindi na siya mag-start, kaya bumabangon din ako. Pero hindi yung totaling magdamag na naka-idle yung truck at saka naka-on yung Webasto natin kasi wala pa naman tayong EPU. Kasi ang EPU guys ang mahal. Ang EPU guys, ang presyo is nasa 18 to 22,000 yung EPU, depende pa yung klase niya. Ay mahal. So ganito ang discarding ginagawa ko, kahit pa paano nakakatagal. Pero kapag siyempre sabi ko nga sa inyo, sobrang lamig, kapag inaabot na siya ng mga 4 hours to 5 hours, papasok na yung lamig, malamig na talaga sa loob ng truck mo. Kung ano yung lamig sa labas, ganun din. Pero kapag nasa loob ka nito, kahit sobrang lamig, hindi mo mararamdaman yung lamig na yun, kasi nga nakulog yung init dito sa loob, init ng katawan mo, at saka meron ka pang sleeping bag na to. Sa mga tropa na nandito sa Canada o sa amang lugar dito sa mundo na nasa malamig na lugar, suggest ko sa inyo, ito hindi ko pinopromote kasi wala rin naman ako diyan. Suggest ko sa inyo, bumili kayo ng sleeping bag. Akalain nyo, nakita nyo naman yung ating temperature ngayon, feels like -31. Malamig yan guys, hindi yan basta-basta na lamig. Sa loob ka ng truck, ang isolation ng truck ay hindi katulad ng bahay. Kaya kapag namatay na yung truck natin at wala kang EPU or hindi mo pinandar yung Webasto mo or yung bank heater mo, ay talagang mainit, talagang malamig. Kaya kinukonceive ko yung sinisave ko yung aking Webasto na hindi ko paandarin kasi ang Webasto, ang ginagamit niyang source of power is yung battery. Pero ang sinusunog niya para uminit is diesel. 'Di ba? Kung lubat ang truck mo, mamamatay yung Webasto. No? Kung hindi man lubat ang truck mo, tapos wala kang diesel, mamamatay din. So, yun ang mga kailangan para sa bank heater. So, ang discarding ginagawa ko para makatagal ako sa lamig, ganito. Yan, kaya hanggang umaga na ako nito, pag gising ko, mag-idle ako, kaya huminto na ako rito kahit kaya ko pa yung mag-drive hanggang dun sa pupuntahan natin. Huminto na ako dito kasi bukas din kung andun na ako, hindi rin naman nila ako ma-accommodate. So ang mangyayari niyan guys is mag-idle na naman ako, minimum 30 to 1 hour na naman ang idle ko upang sa ganon uminit yung loob ng truck ko.
no? Pero kung bukas paggising ko, tapos nag pre-trip ako 15 minutes drive agad, mas mabilis uminit ang truck ko at mas mabilis mag-charge kasi nga tatakbo pa tayo. Ayan guys, yung gusto ko lang i-share sa inyo. Bili kayo ng ganito. Yan, ginagamit din namin nila misis ito kapag nagka-camping kami, kapag nandun kami sa RV, bumili rin siya para dun sa RV. Pero ito talaga stationary talaga doon sa truck ko, pang winter ko talaga to. Pero pag tapos ng winter, ang ginagawa, inuwi ko rin kasi siyempre hindi ko kailangan pagsama. And anyway guys, matulog na tayo. Bukas ulit, andun na tayo sa ating idiluburan. Patayin ko lang ang truck. Continue on US 45. Alright guys, yan, babalik na tayo. Woo! Grabe lamig, minus 29 dito sa aking sa aking DAS. Okay lang minus dito sa ngayon. Sakit sa minus 38. Woo! Tigerton, minus 38. Sakit sa kumain, sakit sa paa. Less than 1 hour, andun na tayo sa dideliveran. Adjust, ayan, nandito na tayo sa ating dideliveran dito sa gate nila. Inaantay ko lang yung lady guard na bibigay niya sa akin yung door kung saan tayo, no? May lumalabas eh. Kaya yung inspection niya. Grabe lamig guys. Almost there? What? The guy almost there. He's gonna find a missing piece of paperwork. He'll come down, sign it, and then I'll wave you in. Okay. Sure. Yep. Guys, nakay lang doon natin. Alright guys, ayan. Door 14 daw tayo. Woo! Buksan na natin ito. Pasatras na tayo para sa gano'n matapos na.
Hindi ako ngayon maghuhugas ng truck guys kasi sobrang lamig. Baka mapurosen lang yung mga ano ng truck natin, mga wiring o ano man dyan. Negatiba 30 baka mamaya mapurosen lang yan. Alright, lagay lang natin dyan yan. Lamig. Otrasan natin to. Tapos magantay na tayo. Uubuhin ka pa sa sobrang lamig eh. Uy. Handa lang. Okay. Yan. Boss, taas natin tong ano na to kasi lalagyan nila ng ano yan, lock. Woo! Alright guys, ayun nakita nyo, nakasit up na ako para magbuhat. Ayan, alam nyo naman ng Lakay Tracker guys, hindi nawawala talaga sa akin yung exercise kahit gaano pa kalamig yan. Ang gagawin mo lang is i-idle mo lang yung truck, i-pull mo lang lahat ng mga heater, pagpapawisan din tayo. Ang buhat tong ito, hindi kailangan yung buhat na parang pupunta tayo sa ano, sa gymnasium o bodybuilding. Yung tamang galaw lang kasi everyday tayo kumakain, kailangan din natin ng kahit papano movement sa ano, sa araw-araw. Ito lang yung pinaka movement ko eh. But anyway guys, balikan ko kayo habang ina-unload tayo, magbubuhat tayo para sa chest, para mawala yung tiyan. Yan. Wow! Para dito sarag kahit pa paano B-tip, may shift tayo. At may age, 44 na ako, magpo 45 na ako next year. Kahit pa paano masasabi ko sa sarili ko, I'm still in physically fit. Malakas pa ako kahit pa paano, wala akong nararamdamang sakit, wala na akong type 2 diabetes, wala na akong high cholesterol blood, at wala akong high blood, wala akong gout. Yon. Wow! Derby hats had grabbed the team's harness, one on either side, and forced the horses to stop against the curb. Two more riders dressed the same way brandished revolvers. The barrels swung toward Conrad. Drop them little guns, Fancy Dan. This is just a hold-up. We don't want to kill you. Unlucky for you, I don't feel the same way. Conrad guys, tilted the tapos na. barrel. Yes sir! Here you go. Done, thank you. Moving out na. Okay. Okay guys, tapos na. Baka yung papel. Tara. Okay guys, SOP. Ang SOP is kailangan nating hugasan ng trailer. Hindi ako naghuhugas ng truck ko guys kasi sobrang lamig. Mapuprosen lang yan. Palayasan lang natin guys, palayasan natin. Trabaho, trabaho, parang buhay ay umasenso. Sabi nga nila. Ayun oh. Frozen to, frozen.
So make sure natin 1, 2 yung kanyang kasos. Tamo, wala ka na makita eh. Pero maraming dumi guys, oh. Matanggal lang yung mga dumi na yan. Teka, wala akong makita. Hindi ko alam kung saan yung pinapalayasan ko. Mainit na tubig kasi ito eh. Okay, balikan natin ulit dito. Hindi makita eh. Okay. Ayan guys. Okay na yan. Nalinisan na natin. Ang lamig guys, ang lamig. Ay puto, madulas. Yellow na oh. Oh, kita nyo oh. Oh, nag-yellow na agad eh oh. Woo! Tabi natin to.
guys, ayan. Tapos na. Malinis na naman ng ating trailer. Ready na naman tayo sa ating sunod na pick up. Oh, kala ko to. Malinis na naman ang ating trailer. Ready sa susunod na pick up. Okay guys, ayan. Tapusin na natin ang ating video vlog guys. Thank you for watching. Tuligas na yung mukha ko. Tapusin na. Hindi na makapagsalita. Woo! Hey guys, until next time, I love you all. Mag-frozen na yung mukha ko. Peace out, bye-bye. Lakai Tracker.